Hi guys! Welcome to my vlog. My name is Mildred. At kung ikaw ay bago sa channel ko, please subscribe to my channel. So, ang video na ito is tungkol sa pag-apply bilang isang domestic helper dito sa Hong Kong. Magandang mag-apply sa Maris Agency kasi yun yung agency ko guys. Bakit ko sinasabi na mas magandang mag-apply sa Maris Agency kumpara sa ibang agency? Kasi number 1, ang Maris Agency ay mura ang bayad sa processing fee. Pangalawa, ang Maris Agency is magkakaamo ka muna bago ka gagastos. Pangatlo, ang Maris Agency is mababait ang empleyado. And ang pang-apat is mabilis pagkaroon ng employer sa Maris Agency. Okay, so sa mga interesadong mag-apply bilang isang domestic helper sa Hong Kong, panoorin nyo ang video na ito para at least magkaroon kayo ng idea or baka sakaling gusto nyo mag-apply sa Maris Agency. So, panoorin nyo lang ang video na ito baka sakaling magustuhan nyo. Okay? So, number 1, yung sinasabi ko na mura lang ang processing fee sa Maris Agency kasi 16,500 pesos lang ang processing fee. Kasama na doon yung medical guys. Sa ibang agency guys, is hindi bababa sa 30k ang magagastos ko bago ka makaalis papunta dito sa Hong Kong. Kasi galing ako sa ibang agency and yung agency na pinag-applyan ko is ganon. Malaki yung processing fee or yung placement fee na tinatawag. And then, sa Maris Agency, number 2 is amo muna bago ka gagastos. Ito yung kagandahan kumpara sa ibang agency kasi magkakaroon ka muna ng employer bago ka gumastos ng pera. Ibig sabihin, nakakasigurado ka na hindi masasayang yung ginastos mo kapag ikaw ay nag-apply sa Maris Agency kasi hahanapan ka muna nila ng amo bago ka magbitaw ng pera, bago ka magbayad ng processing fee, bago ka magpa-medical, may employer ka na. Yun yung kagandahan sa Maris Agency. Bago ang medical, amo muna. Ibang agency, hindi guys. Kailangan mo muna magpa-medical at kapag okay na, lumabas na yung result ng medical mo, saka kanila hahanapan ng employer. Ay, hindi pa pala guys. Magbabayad ka ng video BPR, yun yung introduce yourself. Bibidyohan kanila habang nagsasalita ka. Bayad yun. Parang 5,000 yata sa pagkakaintindi ko. Sa Maris Agency, walang bayad ang video, okay? Yun yung kagandahan talaga sa Maris. And then, magti-training ka pa sa ibang agency. Kailangan mo mag-training kapag ikaw ay mag-a-apply dito sa Hong Kong. Pero sa Maris Agency, as long as ikaw ay ex-abroad, hindi mo na kailangan mag-training. Yung in situ TESDA. Pero kung ikaw ay first time, kailangan mo talaga mag-training sa TESDA, ganyan. Pero mura lang naman kumpara sa ibang agency. Ang training sa ibang agency is pumapatak ng 12,000 pataas. Pero dito sa Maris, ang training is 5,000 pababa. Okay? So, pangatlo na nabanggit ko na mabilis magkaamo sa Maris Agency, yes, napakabilis magkaamo. As long as, tulad ng lagi ko sinasabi, magaling kang makipag-usap sa broker. Sa Maris Agency guys, kaya mabilis magkaroon ng employer ang mga aplikante doon. Sa Maris Agency, yung broker ay agency mismo dito sa Hong Kong at pumupunta sa Maris Agency para mag-interview ng mga aplikante. At kapag ikaw ay na-hired sa pag-interview, automatic magkakaroon ka ng employer. Sa ibang agency guys, nakatenga ka na, tapos ka na mag-medical, tapos ka na mag-training, wala ka pa ring employer kasi hindi sila agad nakakahanap ng employer para sa'yo. Kumpara sa agency ng Maris, parang dalawang agency sila na pinag-combine. Nagigets nyo ba yung aking ine-explain? Kung kaya mabilis magkaroon ng employer ang mga aplikante doon kumpara sa ibang agency na mismong mag-apply ka sa agency. Yung agency sa Pilipinas ang maghahanap ng employer mo dito sa Hong Kong kumpara sa Maris Agency na yung mismong agency ng Hong Kong ang pumupunta sa Maris Agency para mag-hire ng mga aplikante. Ayan. So, kaya mabilis magkaroon ng employer ang mga nag-a-apply sa Maris kasi nga maraming broker ang pumupunta sa Maris Agency. Kung hindi ako nagkakamali, parang 5 o higit pa sa 5 yung broker na pumupunta doon. Kasi ako nakadalawang interview ako kasi hindi ako nakapasa sa isang broker interview ko. Okay, yun. And then, mabilis lang yung process. Kasi ako, na-hired ako February. Tapos, inabot lang ng 3 months. Kasi ang nakakapagpatagal doon guys is yung visa. Kailangan hintayin yung visa bago ka maka-flight.
Okay? So, na-hired ako ng February, March, April, May. May ako nag-flight. Inabot lang talaga ng eksaktong 3 buwan kasi yung visa is 1 to 3 months yung process. Kapag ikaw ay naka-rush or parang minadali ka ng amo, 1.5 months lang, makakaalis ka na kasi mabilis yung visa. Yung visa na tinatawag is yun yung kailangan natin para makapagtrabaho tayo dito sa Hong Kong. Working visa tawag doon. And then, yung kapag ini-rush yung iyong visa, para yung employer magbabayad ng ekstrang bayad para mas mapadali yung proseso. Pero yung normal, kaya umaabot ng 3 buwan, parang normal na process lang, kaya 3 months. Pero kapag binadali ka, yun, isang kalahating buwan lang. Dagdag ko nga pala guys, tungkol dun sa sinasabi ko na processing fee na 16,500 pesos is, yun guys, is hindi mo buong buo ibibigay dun sa agency. Yung 16,500 pesos is kasama na dun yung medical. So yung medical, hindi ka mismo magbabayad dun sa agency. Kasi ikaw mismo yung pupunta sa clinic ng Maris Agency para magpa-medical. 3,500 yung medical. So, yun yung first na maglalabas kayo ng pera. Another na magbibitaw kayo ng pera kapag nagpa-medical na kayo, okay na yung medical ninyo, okay na yung result. Ipapatawag kayo sa agency para mag-training sa OWA. So, mag-aaral kayo ng Cantonese language. Yun ay 3 days na Cantonese seminar. Ayun, seminar pala yung tawag doon. So, bago kayo magsimulang mag-OWA, kailangan kayo mag-down. Siyempre, nag-uumpisa na yung process ng iyong paper. Kailangan nila ng assurance na magbabayad ka or itutuloy mo yung application. So, magda-down ka ng kahit at least 5,000. Pero ako, ang ini-down ko lang 3,000 lang ang i-down. Nung tapos na yung aking uwa, saka ako nag-down again ng another siguro parang mga 2,000 again. Tapos nung dumating na yung visa, i-inform sa'yo na, ma'am, dumating na po yung visa, kailangan nyo pong mag-report dito sa agency para pirmahan yung mga documents and then para po ma-full paid nyo na yung inyong balance. Kasi once na dumating na yung visa, bilang ka lang siguro ng, wala nang 1 week, pa-flight ka na. And then ito pa pala guys, be very careful sa mga scammer guys. Papanggap sila na aplikante and then kukunin yung loob mo. Very careful and ingatan nyo yung mahalagang bagay, yung pera, lalo na sa pera guys, maging wise kayo. Kapag magbabayad kayo sa processing fee, isa lang ang inyong pagbabayaran doon, si Ma'am Christina. And kapag iabot nyo yung pera, nandun kayo sa may nakatutok na camera para may ebidensya na sa kanya mabinigay yung processing fee. Yung processing fee nga pala is kasama na doon yung ating PhilHealth, Pag-ibig, yung SSS, yun, kasama na yun doon sa 16,500 pesos na magagastos nyo. Hindi doon kasama yung pagkain guys ha, yung mga pamasahe, yung accommodation, okay? So, sana na-gets nyo yung ina-explain ko. Kung may mga katanungan lang kayo, comment lang kayo sa baba and sasagutin ko sa next video ko, okay? So, maraming salamat sa panonood at sana nagkaroon kayo ng idea kung paano mag-apply sa Maris Agency.